Hello po guys. Lalabas ko ako. May ka na. Sige, sige. Nato ka na namin sama. Maglalang ni tubig ha. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat guys. Hi. Okay. Hi po kay Maria Catherine. So, our topic for today, inverse function po. Parang bagong-bago yata ang discussion ng math na yan. Tapos ka naman umihi. Sarado mo, dili. Tulak. Baka maipit Yan. Ganun po ka na. Kung narinig yung boses ko, okay? Okay, so general mathematics po to Inverse lang ha. Madali lang yon. Babalik ta rin lang naman, di ba? So, yun lang. So, ito, palagi ko itong nasa tabi kapag may in case of the sinusumpong talaga ng acid. So, itong lagi kong katabi sa igaan ko ay tubig. Kumain na kasi ako kanina, boiled egg with saging. Ala, iniiwasan ko lang yung mga bawal eh. Oo. Sige na, manood ka na. Mag-game na tayo. Inverse function po or tinatawag nilang inverse 1-to-1 function po sa ibang topics. So, para sa akin, inverse function na lang. Ganun din naman kasi 1-to-1 function lang naman yun, di ba? Inverse function po. Yeah. Okay, ano ibig sabihin ng inverse function? Okay, hindi ko na yung aanin ha, hindi ko na po isusulatan ng mga meaning. Kasi, ano na po yan? Wait lang. Ang ibig sabihin ng inverse function, kapag yung domain mo is given at i-reverse mo as a range. Kapag yung range naman is given, tapos i-reverse mo as domain. Yun lang. O, sige, for example lang talaga. Ano ba example? O, pakita ko lang yung mini pag hindi kayo naniniwala, ha? Pakita lang talaga. Okay? Okay, so talaga, pag-usapan natin after ako mag-live, yung kumusta ko yung health ko. Mamaya, after ako mag-live, pag-usapan natin yung para may alam kayo. Medyo nakakatakot na talaga yung hyperacidity, hindi yung biro Hindi talaga biro yon. It's not a joke lang po ha. Okay, ito na po yung pinaka-meaning ng inverse function. Hindi ko na po susulatan kasi ito, napapanood ko to kay Walmart. So, definition, let F be the 1-to-1 to the domain A and B. A and range B. Okay, ulitin ko, let F be a 1-to-1 with domain A and the range B. Then the inverse of F denoted by F raised to the power of -1 is a function with domain B and range. A defined by F raised to the power of -1 of Y is equal to X if and only if F of X is Y for any Y in B. A function has a inverse if and only if it is 1-to-1. Inverting that X and Y values of of A function result in the function if and only if the original function is the 1-to-1. Okay? Yun na lang paliwanag yan. Okay. Ano yung ibig sabihin nun? For example, sample ko lang ha. So, sabi dito, tatakpan ko muna to ha. Okay, ibig sabihin to, ito tatakpan ko muna. Okay. Find the inverse of the function described by the set of ordered pairs 1, -3, ordered pair 2 and 2, 1, ordered pair 3, 3, ordered pair 4 and 5, and ordered pair 5 and 7. So,
Inverse lang ha, babaliktarin lang naman. So, ito pa yung pinaka-solution. Ayan. So, switch the coordinates of the each other pair. Kasi pag hindi yung 1 to 1, hindi po siya inverse. Bakit? Kasi, pag nag-i-inverse ka ng magkakaparehan yung original na yung value of x natin is nag-ulit-ulit, pag nag-inverse siya, hindi siya 1 to 1 function. So, malalaman natin yan ha. Ito na po yan. Babaliktad, original function yung nakalagay nasa given na po yan. At yung inverse function, babaliktarin mo lang. Yun lang po, di ba? Hi po kay Isabel. Hi po kay Nachos. Hi po sa mga nag-join dyan. Mahirap yung, letters, hello po. Mahirap yung isa-isahin ha, yung isa walang pangalan. Mahirap talaga pag kasi isa-isahin kasi nakakapagod lang palang isa-isahin. Okay. So, paano natin malalaman kung hindi siya 1 to 1 function? So, sa graph natin, in the given of the, o the given of the ganyan, sandali lang sabi dito, kapag yung order pair mo, kunwari lang 1 to 1 function yan 1 to 1 daw. Kapag nag-horizontal test tayo, hindi vertical horizontal test po tayo. Let's say for example, the set of the order pair 3, 2, tapos order pair 6, 3, order pair 2 and 14, and order pair -6 and 2. Example ko lang Ayan. Not 1 to 1 po yan. Ano yung ibig sabihin not 1 to 1? Kasi pag sinugot mo to like this, babaliktarin mo. Ito pa nga lang parang instead of the ganyan, wala na. Wala na siya. Wala na, magkapare sila ng value of y. Pag in-inverse mo, magiging value of x yan, pareho. So, hindi na to pwede. Hindi po siya 1 to 1. Wala na. Nakapin na, di ba? Bakit? Paliwanag ko sa inyo, ulitin ko. Pag nakita mo yung value of y, pag in-inverse mo sa x, hindi na po siya not 1 to 1 na po. Kasi kung papakita mo yung Desmos calculator, hindi po siya magre-reflect or magkakasalamin yung graph. Reflect po ang tawag na ibig sabihin, kung ano yung, di ba yung mukha natin, pag umarap sa salamin, pag umarap ka ng salamin, the same lang po yung mukha natin. Para salamin din. Eh, sa graph naman, para salamin din kasi nagre-reflect po siya. Gets nyo? Yan na, ito. Ito naging dahilan. Not to 1 lang yan Tandaan nyo. Kapag ang question naglabas si teacher ng ganito, 1 to 1 ba siya or hindi? Depende. Kapag yung given ay magkakapareho ng value of y, wala na. Pag in-inverse mo, magiging value of x is magkakapareho ng value, wala, hindi na po siya 1 to 1. Gets nyo? Okay na ba? Okay, so, teka lang mahirap talaga mag-vertical line test. Oh, bakit? Huwag ka dyan, matatapon. Okay, paano na nangyari yun? Shh. Mag-graph pa tayo. So, kunwari, for example, ito. Gumawa ka ng XY plane. Shh. Huwag ka naman dyan. Yan. Yan, yung value of y natin, 14 din, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aray! 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14. Magkakasabing yung gagalaw, king. Doon, manood ka na lang doon din Okay, game na.
So, yung x, ano lang, coordinate natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Okay. Game na tayo, ha? Kasi may negative. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, game na. Magpa-plotting the point ka dyan. Negative 3, shh. Ito muna mga original. Kasi, hindi naman siya magre-reflect kasi hindi siya 1 to 1. Hindi ko muna. Huwag ka dadan dito. So, negative 3 and 2. Yan. 6 and 3. 3. 2 and 14. Layo, no? Negative 6 and 2. 3, 6. Wala na. Ayan na ito. Wala na eh. Wala na, pumantay na pala sa horizontal line test. Ito yung horizontal line test. Isipin nyo, ayan, nagkakapuldok na. So, wala na. Parehas lang sila ng ganito. Wala na. It's over na. Paano pa kaya pag ganito? Wala na eh. Anong gagawin natin? Nagkakaroon lang tayo po siya ng power. So, kunwari, ito. Yan. Parang ano na nga to eh, ganyan. Eh, magre-reflect po tayo dito. 2 and 3. Tapos 3 and 6. Yan. Tapos 14 and 2. Two, 4, 6, 8. Ayan, ito. Tapos nun, ito pa naman, 2 and negative 6. Yan, ito na. So, this is it na. Hindi pala yung wala na. Epektado na pala talaga yung ganito. So, nagre-reflect po talaga yung ganyan. Wala na talaga tayo magagawa. Hindi po siya magre-reflect. Kasi pag nagre-reflect na yung mga yan, eto. Yan, hindi na po tayo magre-reflect. Ito pa nga lang parang ano na eh. Iba na kadasing yung graph nito. So, wala na. It's over na. Wala na. Kasi makikita mo, itong vertical line na to, ito, wala na eh. So, nagkaroon lang siya ng isang line, wala na to. Pag in-inverse mo tong 2 na ito, negative 2 and 3, yan. Wala na talaga. So, it's over na. It's over na. Wala na. Ito pa nga lang mali na eh. So, wala na to. Okay? Sige, wala tayo. So, mag-ano na tayo. Pag sa graph yung inumuna mo yung graph, guys, sa graph, tandaan nyo sa graph, tulog ka na ikaw. Pag sa graph pa pinag-uusapan, lalo na sa parabola ng up, down, and downward, pag gumamit ka ng horizontal line test,
horizontal is paiga. So, pag ganitong case na to, pag parabola is upward, may butas to, wala na. Not to 1 na yan. So, not 1 to 1 to. So, wala na kasi may nakita ka ng dalawang tuldok eh. Wala na eh. So, wala na rin. Hindi na to pwede. Okay? So, pagkatapos nun, ito naman, pasok naman to 1. Yung not pa rin, ay hindi rin pwede yan. Kasi, pag gumamit tayo ng horizontal line test, yung constant na graph, hindi na po siya 1 to 1 kasi, na yan, wag skinan mo yung dito, wala na. So, not 1 to 1 na to. So, wala na. Hindi na to pwede. 1 to 1 siya kapag ang graph nito is naka-linear equation. Let's say ito. Kunwari lang ha. Ito, parang ganito. Pagpasok ang horizontal line test, mag-scan ka, yan. Kahit saan ka maglo-locate, isang sino to? Yan, ito. Magsascan ka dito ng ng 1 to 1 kapag nasascan ka, let's say, sa kang pumunta. Ito, kunwari ito. Nagkakaroon lang siya ng 1 point gamit ang horizontal line test. Sino to? Sino ba to? ay, si baby. Atiyan! Yes? Alin? Iskip mo lang, mamaya. Hindi ko baby yan, baby. Grabe ka naman ng pangalan mo. O, game na tayo. Ayan. So, ito namang graph na to. Pag nakita mo ng graph na to, pag nakita mo ng graph nito, pag ganyan, 1 to 1 function siya. Kasi nagsiscan ka ng horizontal line test, ito na po yon. Ayun na yun. Yan. Ito, 1 to 1 na to. 1 to 1 function yan. At lalo na yung pag polynomial yung graph niya. Ito, yan, ganyan. So, 1 to 1 na po yan, okay? Tanggalin na nga natin to. Bawal ng basher dito. I-mute natin yan. Bawal kasi mga nega dito ha. Okay. Kaya huwag nyo gagayahin si baby ha. Hindi magandang tularan yan ha. Hindi natin alam kasi pag kasi mahirap talaga maging content creator kasi normal lang naman nagbabash eh. Lahat naman tayo nagbabash, okay? Start na tayo guys ha. Bakit hindi ka nag-live kahapon? Nagpa-check up din ako Sonhu. Nagpa-check up din ako ng dighay ko. Pinababalik kasi ako ng doktor eh. Shh, king. O, tignan mo naman, guys. Kapag nag-i-inverse ka ng yung parabola, let's say x squared plus 4x minus 2, wala na po yan, hindi na po siya 1 to 1 function. Kasi pag nagtetest ka ng vertical line test, sige pumunta tayo doon sa natin, wala tayong So pumunta tayo doon sa Desmos, mag-Desmos po tayo. So mag-Desmos po tayo. Okay. Hey, king. Batay mo muna. Ang sakit sa tenga. King.
King. Nang mo muna, King. Patayin mo muna. Patayin mo muna ka lang. Yan. Alin mo na lang yan. Game na tayo. Okay, kunwari ha, sa Desmos calculator, ito Desmos calculator. So, i-type natin yung x squared plus 4x plus 4x plus 2. Minus 2 pala, sorry. Ayan, ito. Bakit hindi po siya tinuri ng 1-to-1 function? Kasi pag nagbe-vertical line test po tayo, guys, pag nagbe-vertical line test po tayo, ito yung nakalagay. This is quadratic function with the graph of this shape is the parabola that opens upward. Is the not to one function. It is the fields of horizontal line test. Ito, inverse po to ha. Sir AJ, hello po. Ayan. Kasi pag nag-i-inverse function ka, sa parabola, hindi siya may tuturin ng 1-to-1 function. Bakit? Kasi, pag nag-horizontal line test, panwari, ito yung naging mistulan siyang horizontal line test in ballpen. Kasi pag skinan mo itong dalawang ballpen, kahit saan ka magpunta, ito na, so dalawang tuldok na, wala na. So, wala na po talaga. So, nagkaroon lang siya na 2 point. Kapag yung linear, pwede pasokan linear kasi 1 point lang naman matatukpan gamit ang horizontal line test. So, wala na to. At lalo na yung absolute value. What is the absolute value is absolute value of 3x, di ba? 3x, I'm sorry. 3x. Oh. Lalo hindi pwede to. Bakit? Pag nagsascan ka, 10 minus 30, 70. Negative 70 yan. Ano yan? Minus ba yan? 10 minus 30? Minus ba yan, Soju? 10 minus 30, hindi 70 ang sagot yan. Negative 20. Kung minus yan, baka wrong type na ata. 10 minus 30, negative 20 yon. Hindi 70 ang sagot. Mamay ka ng number line, tinuro ko sa'yo dati ha. Mag-number line ka. 10 minus 30 is negative 20. Okay, pag ginamit ka ng, pag gumamit ka ng horizontal line test, ito, 2 point na yun nakikita natin, di ba? Ito na, error na talaga agad. So, wala na. May palatandaan, wala tayong palatandaan. So, ito, parang ganyan, wala na. Horizontal line test sa pag nagsascan, at meron na lakad doon, hindi kasi pwede ito. Kasi, di ba mo na magkotse? Yan, ito yan. Okay na, di ba? So, wala na. Wala na tayong magagawa. Okay, so mag-solve na tayo, ha? Kapag ganyan, 2 point na po, wala na po tayong magagawa. So, tandaan niyo mga graph, ha? Pag tinanong kayo ng teacher nyo, ha? Inverse function po to ha, gamit ang horizontal line test, hindi vertical line test. Pag inverse ha, pag nag-graph ka ng inverse function, gamit ang horizontal line test, horizontal, pahiga. Okay? Sige, mag-solve na tayo. Madali lang naman yun. Inverse lang naman yun eh. So, paano tayo magsosolve ng inverse? Kapag yung mga given nyo ay naka-table, aras lang naman eh. Di ba, ang given nyo naka-table. Mga ordered per, mga table. So, inverse, pwede naman siya baliktarin. At obserbahan natin mabuti yung mga given, ay pares na ng order pair ng y, o value ng y natin is magkakapareho. So, hindi po siya 1-to-1. Pag ni-reverse mo, magkakapareho sila ng value of x, hindi po siya 1-to-1. Okay? Tandaan, kapag yung mga
ordered pair or table ay nagkaroon lang pa ng given kapag yung value of y natin is paulit-ulit, hindi po siya hindi po siya magwa 1 to 1. Nagkaitindihan tayo ha? Gets nyo ha? Ina-guide lang po kayo. Wala na yata mga claim nito. O, game na. Sige, mag-solve na tayo ha? O, kagaya nito, para pinaalala ko lang sa inyo. O, kagaya nito ha? Hindi ko na isusulatan. Kapag yung ganitong yung ganito na to. Original function, ganyan. Kasi pag inverse relation, babaliktarin mo lang yan, ipiflip mo siya. Naghihintay ako sa'yo. Nagpa-check up din ako, Soju. Lang yun. Yeah, baliktarin mo lang. Isipin nyo, pero na lang kapag magkakapare sila ng given is value of y natin, is pareho. Yun lang. Ano negative 9 nalin? Nalin, Soju? Hindi, babaliktarin lang to. Binabaliktad lang. Inverse relation. Negative 9 ba? Wala siya magkakaparehas. Kasi, ang usapan kasi to, inverse relation, inverse function yan. Kasi ang original function, eto na po yung nakalagay. Minsan naka-table, minsan naka-ordered pair. Pag binaliktad mo, isip yung baliktarin, i-flip lang. Okay? Sige, mag-solve na tayo. Paano ba mag-solve ng inverse function? I-inverse po talaga. Pero medyo nalilito sila sa ganyang sitwasyon kasi nagkakabalik-baliktad lang. Okay, for example lang ha. Na to. Example ko lang sa inyo ha. Paano ari ko? Sige. Okay, paano what if ganito? Kunwari may nagbigay si teacher. Ito, laro ng pag-rational talaga. Rational expression ay yung given. Mas mahirap na yun. Kasi more or complicated naman po yan. So, y is equal to x minus 2 over x plus 4. Yan. Gamit ang inverse of rational function. Medyo mahirap na yung discussion ng ganyan ha. So, kaso naka-y lang given. Etong y na to, ipiflip mo siya, gawin natin x. Tapos yung x natin, babaliktarin natin, gawin natin yung y. Obserba mo mabuti, bakit nagaganyan? Ay, sorry, y pala to. Obserba mo mabuti, y yan, ipiflip mo siya as x. Yung x natin, ipiflip mo as y. Ganun lang, tapos isolve mo siya. Cross multiply. Edi ano na to? Edi y. Dito ang x natin, x plus 4. Tsaka y minus 2. Kasi pag ginanong mo siya, x, distribute lang. Kita nyo na? xy plus 4x is equal to y minus 2. So, para maano natin ng y natin, para ma-isolate natin yung y natin, guys. Lakas. Ang gawin natin, ma-isolate natin yung y, ito transpose sa kabila, sa kanan to, transpose sa kabila to. Xy minus y is equal to negative 4x minus 2. Ay, nakaka-equal pala to. Okay. Pag ganyan, factor out nito, magiging ano na siya, y, x minus 1. Sa kanya, baliktad eh. Yan. Anong gagawin natin dyan? Divide bosses by x minus 1.
E dy is equal to 4x minus 2 over x minus 1. Ito na po yung sagot. Ma'am, bakit naging ganito? 1K sukli sa pamasahe sa bus. Parang kasi magbusukli. Paliwanag ko lang dito ha. Para mais... Shh! Huwag mo na magko-checking. O hindi ka pwede magpakita sa camera live ko. Para ma-isolate natin yung y, lilipat ko yung y dito, tapos yung 4x yung ilalabas lang. Nilalabas lang naman, di ba? Ayan, ito na pa yung sagot natin. Okay, kung magagamit ka ng graph, guys. Okay, mag-graph po tayo ng Desmos. Magagamit ka ng Desmos. Ito, original na graph na to. So, y equal x minus 2 over x plus 4. Ito na po. Nagkaka-inverse function siya. Kala na may reflector din. Medyo mahirap yung ganito Kapag yung itong given na to, ayan. Kasi mali to. Mali pala to. Di ba y natin ganyan? So, instead of ganito, ito yung y natin, di ba? Gawin na natin, mali talaga to So, kapag yung final answer nyo is f negative 1 of x na lang. Yan. Ganito ba? Kasi inverse po yan Differential equation naman. Hindi kasi ako makapagturo ng differential equation. Ang magtuturo si Calculus B. Tsaka busy din ako sa General Math. So, meron ako sa YouTube channel ko, Miriam Flores. So, meron ako playlist doon ng differential equation. Yung verify solution. King, patay mo. Verify solution, arbitrary constant, yung mga degree and, yung para matignan yung degree. Yung degree, no. Degree tsaka, degree tsaka order. Order para. Okay? So, ito naman, pag in-inverse mo, 4x minus 2 over x minus 1. Ayan. Pag naglalagay tayo ng y, kunwari lang inverse lang po tayo. Kasi wala naman po tayo f of x dito Sa totoo lang Yan. Pag nag-i-inverse na to, hanap daw. Sige, hanapin mo na lang Miriam Flores po. Miriam Flores, kulay green yung suot ko. Differential equation, meron ako playlist doon. Naka-live din ako sa TikTok Live Studio. Kasi pag nakita mong reflect na to, guys, may reflect yan. Mangyayari, kung reflect nitong ilaw na to, ka-reflect nito, ito parang ikokopya mo lang. Ayan. Kung ano yung nireflect dito, yan ang nireflect mo. So, magkakapares ng ganito, magkaganyan na siya, okay? Ayaw kasi mag-practice ng minus. Ayan, naiyak ka po sa tita mo. Shhh, king. Yan, okay na. Mahirap yung pag-rational Ito mas mahirap kasi pag-rational Pero kapag linear, magre-reflect po siya. Kunwari lang naman for example, let's say f of x equal to 3x plus 9. Hoy, patay mo, King. Kunwari, ito po yung f of x, babaguhin natin ng y. Tapos 3x, yan. Pag na-reflect mo, gawin nating x equal to 3y plus 9. Para ginagamit ko
Wag nagre-reflect ng ganito, guys. Para ma-isolate natin yung y. Babaliktarin natin to. Sandali. Eto, papasok na nga to yan. E di ano to? X minus 9 is equal to 3y. Isolate yung y, ha? Divide bosses by 3. E di ano na. So, sabi nga nila, mas ginusto na lang yung y sa kabila para masanay sila. So, in private practice din, parang pangit naman tignan pag binaliktad mo. So, sa kagustuhan natin ng mga teacher, dapat dito lang yung y dito sa kaliwa. So, x minus 9 over 3. So, kailangan, instead of y, f raised to the power of negative 1 of x is equal to x minus 9 over 3. Inverse lang naman yan, di ba ito nag-uusapan natin? Okay. So, Desmos calculator po tayo, ha? Linear lang. King. No. Maingay. Shh. Oh, 3x plus 9. Ayan, linear na po. 1 to 1 na po yan. Eh, paano kapag yung nire-reflect na siya? Wala tayong f raised to the power of negative 1 of x. Kaya ginawa kong y na lang. Kasi graph lang ng pinag-uusapan natin, di ba? X minus 9 over 3. Oh, kita nyo na. Kita niya. Ito na po. Kapag nagre-reflect, ito yung reflection. Wala tayong ano eh. Ano ito mag-graph nito? Hanggang magre-reflect na itong, let's say ito. Let's say itong ganito. So, ito nagtimistulo siyang salamin yung ballpen. Nagre-reflect siya, kung ano yung mukha mo, yun yung ganun din sa salamin mo. So, nagre-reflect din ang graph kapag yung inverse, yung linear equation. Ganun lang. Tandaan niya pag ganyan, inverse yan, 1 to 1 ang function yan, okay? Ganun lang. Medyo mahirap yung rational kasi complicated na daw po. Pero ang sabi daw dito, 7 and 2 daw. 7 and 2 daw. Ay, wala. Yes. Nasaan na po yung 7 and 2? Aray, King. Wala, hindi ko makita yung 7 and 2 eh. Teka lang, wait lang. Odel per 7 and 2 daw. Yan, 11 natin. Bakit di natatamaan ng ganito para sure nga talaga yung chemistry? Ayan, ito na po yan. Bakit ganun? Sample pala to. Pag nag-i-inverse ka, yun na yan. Sample pa lang yan, ha? Parang ganito din, inverse lang naman to. 2,7 din. Yan. Ito yung tuldok. Kung ano yung tuldok yan, parang salamin yan eh. Ito. Kung ano yung tuldok dito, yun yung kaharap mo na salamin. Nag-reflect siya. Ganun lang. That all. Diba? Sige na, example tayo. Inverse lang naman. Ang mas mahirap yung rational kasi sensitive po talagang ang pagkukompute nito. Ito medyo mahirap lang challenging yung ganyan ha. Naka-square root siya. So, f of x equal to x squared minus 4. Gawin natin yung f of x yung y. Kaso inverse function siya, yung y ipiflip siya as x. Tapos yung x ipiflip siya as y. Para ma-isolate natin yung y, lipat sa kabila yung negative 4 sa kabila nga, x plus 4 is equal to y. So, yan. Kaso x squared pala siya. Sorry, x squared pala to. Ay, mali. So y squared pala to, sorry. Y squared. Edi y squared to.
Ulitin ko ha, y squared pala to, y squared. So, squared on both sides para mawala yung square root. Yung exponent which is the 2. Ilan na? And medyo complicated na po to ha. E di, sabi dito, y is equal to positive negative square root of x plus 4. So instead of ganyan, bukas live ko ulit para matuto ko sa subtraction. Hindi kasi ako makapag-live bukas eh. May sakit kasi ako eh. So, f raised to the power of negative 1 of x equal to positive negative square root of x plus 4. Ito na po yung sagot natin. So, mag-desmos po tayo. Mag-desmos po tayo. Yan. Okay, so sabi dito, naka-square root yan, x squared minus 4. Yan, ito na po yon. Nakaparabola po siya. So, pwera na lang kasi pag ganyan. Diba sabi nga nila, hindi po siya 1-to-1 function. Kasi may horizontal line test. Paano pag if gatong graph na to, naka-positive negative po yan. So, medyo mahirap. Excuse me. Kunwari lang ha. Gawin natin square root na lang. Kasi pag negative any number yan, magiging, ano na po yan? Error na po itong sagot na to. So, medyo mahirap. Kapag may negative, wait lang. Negative square root of x plus 4. Yan. Kita nyo na. Galing. Saglit lang po ha. Ay, sorry. Yan, ito na po. Ayan, nagre-reflect po siya. Kasi ang problema nga lang, hindi po siya 1-to-1 function kasi yung nating kulay red. Kasi nag-point. Pero lang kapag ganito, yan, nag 1-to-1 lang po siya kapag yung ang graph na to ay hindi nag 1-to-1 siya kasi nakakita ka na 1 point kapag ang ganito naka left side na po yung parabola. Natin, yung square root symbol natin. Gamit ang horizontal line, this is nakuha 1 point. Ito, nasa pulang graph na itong yung parabola, hindi po talaga. So, in real life. Okay? Sige na, let's sample ulit tayo, ha? Yan. Medyo mahirap kasi yung rational eh. Mas complicated na po to, ha? Yan, lalabas na ako. Labas ka na din. Lamig. Teka lang. Hindi na natin. Hindi na? Wala pa? Medyo mahirap na yung square root, ha? Complicated na po yan, ha? Okay, so complicated na po yung mga square root. Q root pa kaya, okay. So, dito, f of x is equal to q root of the 3x plus 8. Ito, yung f of x, gawin natin yung y. Q root of 3x plus 8. Ipi-flip mo siya as x kasi, yan eh, inverse function po. Tapos sinabi inverse, flip lang talaga, flip. Etong value of x natin, gawin natin y. Flip lang naman. Anong gagawin natin? So, instead of ganito, i-multiply both sides of exponent which is the 3. Para matanggal to. Ilan na? X cube is equal to 3y plus 8. Divide boses ba? So, ilipat natin yung positive 8 sa kaliwa para maging negative 8. 3 cube, x cube minus 8 is equal to 3y. Divide both sides by 3. Di na. So, y is equal to x cube minus 8 over 3. So, as of the final answer, naka-inverse function siya. So, f raised to the power of negative 1 of x equal to x cube
minus 8 over 3. Ito na po yung final answer natin. Inverse lang po talaga. Yun lang talaga. Kapag gumamit ka ng Desmos, magre-reflect po siya. Hindi na to pwede itong parabola na to. So, very wrong na po to. Okay, parang boring naman. Y is equal to... Hirap. Wala kasi akong index ng ganito. So, gawin na natin as fractional exponent. So, 3x plus 8 quantity squared. Quantity raised to the power of the fractional exponent to 1 over 3. Ayan. Pag nag-reflect mo to as for now, y kasi ganun din naman kasi mag-inverse ka into fractional exponent. Ganito lang kalabasan niya. Kasi wala nang pa po tayong mapipindot na curve nito. So, not available na siya sa Desmos eh. So, dito naman, gawin natin y is equal to, ganyan, x cube minus 8 over 3. Ay, kita nyo na. Okay na. O, kung ano yung parang reflection ko yung given na to, yun yung ginang inverse. Kasi, pag ginano mo siya ng graph nito, ng pahiles, parang reflect kasi parang salamin yun eh. So, ito, kamukhang kamukha. Gets nyo? Ganun lang. O, di ba? Kita nyo na. Okay, another example tayo guys ha. Parang boring naman. So, 47 minutes na. So, wala na po tayo magagawa. Inverse lang naman eh. Medyo mahirap lang yung rational expression yung given. Tapos naka-inverse function. Sensitive masyado yan, di ba? Bang hirap. Puro rational kasi lumalabas nito. Mas mahirap na to eh. Ito, linear na to para magkakapares din, di ba? Ganun din naman. Ganun lang. Kasi pag nakita mo yung rational expression yung given, kayo na mismo bahala manipulation. Ma-isolate lang yung y, ganun lang. Tapos final answer to make the choice of the f raised to the power of negative 1 of x lang naman talaga ako. Gamit ang Desmos, kaso bawal talagang calculator pag GenMath. Kapag walang teacher, tsaka ka magde-Desmos for that checking only po talaga ang graph. Diba? Mas mahirap na yun eh, di ba? Paano kapag ganito na lang, guys? Inverse kasi to eh. Mas mahirap na ito pag inverse, no? Wala na akong le-lecturean to. Kapag yung domain ng given, tapos reverse mo as range. Kapag yung range mo is the original ng given, tapos ang reverse mo is domain. Parang flip lang naman, para baliktaran din. Isipin nyo, pag inverse. Kaya nga, inverse nga eh. O, diba? Madali lang yun. Huwag kayo matakot. For example, ganito. Sa organic chemistry, kapag yung parabola natin is x squared po yan, naka-upward po yan, hindi po siya 1-to-1 function. Kasi nagkaroon lang siya ng dalawang tuldok gamit ang horizontal line test. Kapag nag-inverse ka ng square root of x, yan, like this, nag 1-to-1 function na po siya. Kasi pag gumamit ka ng horizontal line test, 1 point na po talaga naging sagot niya. Pwede mo magkakapareho. O katulad nito, yan, ganyan.
Parang mali naman to, di ba? Ayan, katulad nito, ganyan. Example yung mga to ha, pag ganyan, inverse na po talaga kasi nagkakaroon siya ng reflect. Kaya may broken line dito kasi yun yung nagmimustula siyang reflection, yung magkamukha yung graph mo sa original, magkamukha rin ng graph to sa inverse kasi reflect pa po ang reflection ang tawag doon, di ba? Ganun lang. Lalo ng ganito, di ba? Pag i-stack up ganyan, magkamukha-mukha ang drawing, yun na din ang yun na din ang drawing mo sa salamin. Parang salamin lang yun sa mukha mo, di ba? Kung maganda ka, maganda ka. Pag pangit ka, pangit ka. Ganun lang nakatotohanan. Kapag pogi ka, pogi ka talaga. Kapag slight lang. Parang salamin lang to. Parang graph nito. Kung ano yung kapara ng itsura, kapara hindi na ng kabila. Ganun lang yun. O, diba? Gets nyo? Wala na pa ako maisip eh. O, ganito ha. Sige, pag nagtatanong, composition, naka-composition function. Ito yung tinatanong ha. Panmari lang ha. Kapag yung f of x, may nagbigay si teacher, f of x equal to 3x plus 9. O, f of the composed of the g of x or f of g of x. Mahirap na yan ha. Is equal to x. Paano nangyari yon? F of the x minus 9 over 3. Oh, ito ba yung given? G of x equal to x minus 9 over 3. Paano nangyari? Hindi ko gets. Kasi composition function yan. May nang naman. Ito yon. Ni-reflect ko yung g of x. Gets nyo? Divide boses by plus 9 pala to. Plus 9. Para may kulang yung given. Yan. Okay? So, okay. Pag ganito sitwasyon, divide boses by 3. Multiply boses by 3. Di ano na to? X minus 9 plus 9 is equal to x. So, x equal to x. So, halos tumama naman po siya dito. Tama, di ba? Multiplication, di ko alam. Practice ka ng multiplication table. Sonjo lang. Tingnan namin yung multiplication table lang. Magpaparami ka sa multiplication. Di ba nagpaparami? To multiply, nagpaparami. Iba yung dagdag ha. Pag dagdag, addition. Pag multiplication, nagpaparami. Gets niya? Ganun lang. Dito naman sa g of x. Dito, i-reflect tayo dito. G of the f of x. Mas mahirap na to. Kaya, i-bracket na lang natin to para mas makita. Is equal to x. Halos kapares lang po siya. G of the ano f of x natin? 3x plus 9. Anong gagawin natin? So, anong gagawin natin ay over 3. Okay, gagawin natin dyan, 3x plus 9 minus 9 over 3. May kulang kasi ang written nito eh, so over 3 dapat to eh. Over 3 po to ha, di ba? So, over 3 po to. So, cancel out nito. Magiging 3x over 3 is equal to x. So, ito na pa yung final. Magkapares yan. Magkakapares to.
Yan, okay na tayo, di ba? Medyo nakakalito. Iba naman, isa for example na lang po to. Wala, mamaya magkikipagkwento lang tayo tukod sa sa reflux ko. Ayan na nga talaga sakit ko eh. Pero pa ako sa throat ultrasound, laboratory test after po ako uminom ng gamot for 2 weeks. Okay? So, ito yung question, di ba? Determine whether the function below are inverse to each other or not. Kapag yung given, another example po tayo, f of x is equal to negative 1/2 x and g of x is equal to negative 2x. Ang solution, f of g of x is equal to negative 1/2 x. Parehas lang. Ano yung x natin? Negative 2x, di ba? Napapaloob. Negative 1/2 times negative 2x. Cancel out. Ilan na? Kasi na negative, edi na to, x na to. So, yan. Dito naman sa g of the f of x is equal to negative 2x. Ano yung f of x natin? Ang f of x natin is negative 2. Ang x natin ay negative 1/2. Negative 1/2 of x. Yan, negative 1 of 1/2 of the x. Cancel up nito, cancel up yung negative sign, hindi pares din x. So, halos pares lang naman siya po siya. Pag nag-question nito si Wowmat, ay, nawala tuloy. Pag nakita mo yung question, guys, pag nakita mo yung question, ganito. So, kayo nang bahala mag-composition. So, kopya-kopya lang. Natito na naman ako. Grabe ka naman. Thank you sa pagsanabats kay Claire. Ito na po. Pag nakita mo yung question, kayo nang bahala mag-compose. Substitute lang. Dapat yung sagot is magkakapareho lang, ha? Yun lang. Ito, para magkapareho to, di ba? Medyo nakakalito kay the organic chemistry, eh. Kinopya ko lang yung ganyan. Ganun lang, inverse lang naman. Basta bahala na kayo mag-isolate ng y. Pag sa graph pinag-uusapan, horizontal line test ka lang 1-to-1 function talaga. So, yun lang. Wala na po ako maisip na given, so tapos na po mag-live. Okay, so next time na lang po tayo mag-live. Di ko alam na ano po yung honey, why? Hello po, patapos na po yung live ko. Reflect lang naman. Ganun lang yon. Not all. Inverse lang naman. Kahit alin, kahit linear, bawal yung quadratic, bawal lang pa yung absolute value. Kasi, hindi po siya 1-to-1 function. Ganun lang yun. Musta na po kayo? Ito, parang guminawa na ko na yun. Yes, ma'am, mag-out na po ako. Ganun lang po talaga, Sunju. Okay? So, yun lang. Wala na po ako maisip na given. Tama na po yan. Inverse lang naman yung pinag-uusapan, di ba? Okay, so, kita-kits po sa next live ko sa math. Yun lang po. Bye-bye po. Sige, magre-relive po muna ako mamaya ha. Pahinga muna ako ng 30 minutes, okay? Bye-bye po, honey. Salamat. Salamat sa inyo. Bye-bye po.